Paano sinusukat ang pagkatao? Paano sinusukat ang pag-ibig? Paano sinusukat ang pangarap? Paano sinusukat ang tagumpay? Kung magkakaroon ka ng pagkakataong kontrolin ang oras, paano mo ito gugugulin? Hahatakin mo ba ang kamay ng orasan pabalik sa nakaraan para itama ang mga dati mong pagkakamali? Itutulak mo ba ang kamay ng orasan patungo sa kinabukasan para malaman mo kung paano mo babaguhin ang tadhana? O hahayaan mong tumakbo ang oras sa kasalukuyan para tanggapin na lang ang realidad at harapin ang katotohanan ng buhay? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Isang waiter sa isang restaurant ang binatang si Sheldon. Mabait, simpatiko, masipag, at umaapaw ang karisma nito. Kaya naman maliban sa mga katrabaho na lubos ang paghanga sa kanya, ay maging ang mga customer nila sa restaurant ay hindi din mapigilang mapalingon at kiligin kapag nakikita nila si Sheldon. Subalit sa hindi inaasahan, ay mayroong natatanging binibini ang nakabihag sa kanyang pihikan at mapiling puso. At ito ay si Georgina na isa ding waitress sa pinapasukan nitong restaurant. Kwela, kalog, masayahin, sweet, maalaga, simple, walang arte at masarap kasama si Georgina. Ito ang mga katangian ng dalaga. Kaya nahulog ng husto ang loob ni Sheldon sa kanya. Oy Sheldon ha, lagi kitang nahuhuling nakatingin sa akin. Alam mo, hindi mo ako makukuha sa patingin-tingin mong ganyan. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Natitigan mo lang masusungkit mo na agad. Hindi porke alam mong crush na crush kita, masyado ka ng kampante dyan. Aba, if you want me, gumalaw-galaw ka din. Crush kita, pero hindi ako ang manliligaw sa'yo no. Dalagang Pilipina kaya ako. Totoo, pero pabirong wika ni Georgina habang pauwi na sila galing sa trabaho. Ang lakas talaga ng tama mo Georgina. Ikaw na talaga. Sheldon, pagalawin mo na daw ang baso. Naiinip na ata si Madam Georgina. Hoy Georgina, ihanda mo ang sarili mo. Baka hindi ka type ni Pogi. Tumatawang pangangantyaw naman ng mga katrabaho nila. Hay nako, sige ka Sheldon. Ikaw ha, pag ako talaga binasted mo, pwede ba unti-untiin mo lang para installment lang ang sakit? Hindi kasi kaya ng puso ko yung isang bagsak ng sakit Sana, maawa ka naman sa puso kong marupok sa'yo. Kwelang tugon muli ni Georgina habang patuloy ang pagtawa at panunukso sa kanila ng mga katrabaho nila. Yes, I found the one. Sa wakas, siya na talaga ang forever ko. Ito ang mga katagang nasabi ni Sheldon sa kanyang sarili. Dahil sa labis-labis na paghanga at lihim na pagtingin niya sa dalagang si Georgina. Lumipas ang panahon at yumabong na ng tuluyan ang pagtitinginan ni Sheldon at Georgina hanggang sa sila ay naging opisyal ng maging magkasintahan. Naging masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa dahil puro tawanan at puno ng pagmamahalan ang kanilang relasyon. Sa simpleng mga bagay, lalong nagkakasundo ang magkasintahan. Date sa park, kakain ng fishball, tokneneng, isaw at iba pang uri ng street foods.
tambay sa burger stand habang kumakain ng buy one take one na burger at umiinom ng 3-in-1 na kape. Ganito ang madalas na ginagawa ni na Sheldon at Georgina na labis na nagbibigay sa kanila ng walang kapantay na kaligayahan. Happy Mansari babe! Tara, labas tayo mamaya babe! Love you! Surprise! Masayang wika ni Sheldon, sabay abot nito ng regalo niyang mumurahing stuffed toy at mumurahing bouquet ng bulaklak para sa kanyang kasintahan. Happy Mansari too babe! Wow! Grabe babe! Ikaw na talaga! Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatanggap ng flowers. Ang sweet naman talaga ng babe ko. Kainis ka! Lalo tuloy akong kinikilig sa'yo. Wika ni Georgina, sabay abot naman nito ng kanyang regalo para sa nobyo. Mabilis at excited naman na binuksan ni Sheldon ang regalo ng kanyang nobya. Thank you babe! Wow! Babe! Ito yung jacket na lagi kong tinitignan sa mall. Babe, ang mahal nito. Ala, 1,200 ang presyo nito babe. Lumuwa ang mga mata ko sa presyo nito eh. Seryoso ba babe? Nakakahiya sa'yo babe. Thank you babe. I love you. Pasensya na ha. Yan lang ang nakayanan ko babe. Maluhaluhang wika ni Sheldon. Ano ka ba babe? Huwag ka nang emo dyan. Siyempre, love kita eh. Tsaka alam ko kasing gustong gusto mo yan no? Ikaw naman kasi babe. Ano ba naman yung paminsan-minsan regaluhan mo din ang sarili mo? You're so madamot sa sarili mo talaga babe. Oops, joke lang babe. Love you po. Tugon naman ni Georgina. Alam mo naman ang sitwasyon ko babe. Maiksi at malungkot na tugon ni Sheldon. Bagamat parehas silang nagtatrabaho sa restaurant bilang waiter at waitress, ay magkaiba naman ng sitwasyon sa buhay ang magkasintahan. Si Georgina ang bunso sa kanilang pamilya at mayroong kanya-kanyang trabaho ang kanyang mga kapatid at parehas sa nagtatrabaho sa munisipyo ang kanyang mga magulang. Samantalang si Sheldon naman ay ang panganay sa 4 na magkakapatid at siya ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya dahil nag-aaral pa lahat ang kanyang mga kapatid at nagtitinda naman ng isda sa palengke ang kanyang mga magulang. Ang sahod ni Georgina ay para lamang sa kanyang sarili, habang ang sahod naman ni Sheldon ay para sa buong pamilya nila, kaya halos walang natitira para sa kanyang sarili. Sobrang saya ng pamilya ni na Sheldon noong ipinakilala ng binata sa kanila ang kanyang nobya. Pasensya ka na iha at ganito lang ang bahay namin. Pero kahit maliit ang bahay namin ay masaya at nagmamahalan naman kaming lahat dito. At saka mukha lang mga parak ang mga tao dito. Pero mababait ang mga yan. Maaasahan, lalo na sa oras ng kagipitan. Nahihiyang wika ng mga magulang ni Sheldon. Babe, tikman mo to. Adobo ni Mama. Specialty niya yan. Makakalimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yan. The best adobo in the world. Pagmamalaki ni Sheldon. Babe, nagda-diet ako diba? Bulong ni Georgina kay Sheldon. Babe, minsan lang naman to. Tsaka, specialty yan ni Mama. Masarap yan, promise. Cheat day mo na lang to babe, please. Pabulong na panunuyo naman ni Sheldon. Sheldon, may problema ba? Nagtatakang wika ng mama ni Sheldon. Ay, wala ho. Nagda-diet po kasi ako. Kaya umiiwas po ako sa fatty foods. Wika ni Georgina. Naku, pasensya ka na iha.
Pambihira naman tong binata ko. Hindi mo naman sinabi na nagda-diet pala ang nobya mo, anak. Sige, ano bang kinakain mo, iha? At hahanap ako. Hiyang-hiyang wika ng papa ni Sheldon. Ay, wag na po. Sensitive po kasi ang tiyan ko. Okay lang po ako. Busog pa naman po ako. Sarkastikong tugon muli ni Georgina. Dahil dito ay nagtinginan na lang ang mga magulang ni Sheldon dahil bigla silang nanliit sa mga sinabi ni Georgina. Mama, Papa, alis na po kami. May pupuntahan pa po ako. Pasensya na po, Ma, Pa. Mabait naman po siya. Masama lang siguro ang pakiramdam niya. Pabulong na pagpapalusot na lang ni Sheldon dahil sa inasal ng kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang. Bukas, babe, ako naman ang pupunta sa bahay niyo. Gusto ko ding makilala ang pamilya mo. Seryosong wika ni Sheldon. Bukas? Tsaka na, babe. Walang tao doon bukas. Lahat sila may trabaho. Busy ang mga tao sa bahay, babe. Hindi naman kagaya sa inyo na hindi kabisihan ang ganap sa buhay, babe. Tsaka na lang ha, okay? Love you, babe. Pasimpleng pagtanggi ni Georgina. Makalipas ang ilang araw, dahil na rin sa pamimilit ni Sheldon, ay dinala na rin ni Georgina ang nobyo niya sa kanilang bahay. Nagpa-deliver na ako ng pagkain, babe, para walang hassle. Oy, babe, huwag mo munang sasabihin na sa squatter ka nakatira ha. Ako na ang bahala. Basta, pag may tinanong sila, ako na lang ang sasagot. Magpalit ka ng damit, babe. Binilhan kita ng damit. Ito ang isuot mo. Sabi ko kasi, supplier ng bigas sa palengke ang parents mo. Basta, huwag mo nang banggitin na nagtitinda sila ng isda. Babe, sorry ha. Alam ko namang naiintindihan mo, di ba? Love mo ako, di ba? Just trust me, babe. Okay? Wika ni Georgina. Dahil sa gulat ay hindi nakapagsalita si Sheldon at sumang-ayon na lang ito sa gusto ng kanyang mahal. Pagdating nila sa bahay ni Georgina ay sinalubong sila ng mga kuya ng dalaga at pagpasok nila sa loob ay nandun na rin ang kanilang mga magulang. Napakalakas ng kaba ni Sheldon sa oras na iyon dahil pinalibutan siya ng pamilya ng dalaga habang tinitignan nila ito mula ulo hanggang paa habang wala silang imik. Magandang araw po. Ako po pala si Sheldon. Ako po ang boyfriend ni Georgina. Nahihiyang wika ni Sheldon. Ay, babe, ano ba yung sapatos mo? Shucks, hindi ko napansin. Bakit yan ang suot mo, babe? Di ba sinabihan kita na yung binili ko ang isuot mo ngayon? Nakakahiya, babe. Diyos ko naman. Inis na bulong ni Georgina kay Sheldon. Babe, okay lang naman Luma lang to, babe, pero hindi pa naman sira. Kaya nanghihinayang pa akong suotin yung bago. May problema ba, babe? Pabulong ding sagot ni Sheldon. Subalit sa pagtataka ni Sheldon ay isa-isa nang nagpaalam para umalis ang pamilya ni Georgina kahit hindi man lang nila nagawang kausapin ang binata na isang indikasyon na tila hindi nila gusto si Sheldon para sa kanilang anak. Subalit sa paglipas ng panahon ay kagaya ng ibang relasyon ay dumaan din sa ilang hindi pagkakaunawaan sina Sheldon at Georgina dahil sa magkaibang prinsipyo at paniniwala nila sa buhay. Ngunit sa kabila naman nito ay nalagpasan nila ang mga pagsubok sa kanilang samahan at umabot na sila sa 1 taon bilang magkasintahan.
Para kay Sheldon, ang mahalaga ay nagmamahalan sila ni Georgina, kaya tanggap na ni Sheldon na siya ang mag-a-adjust at gagawin niya ang lahat para matanggap at magustuhan siya ng pamilya ng mahal niya. Lingid sa kaalaman ni Georgina ay mayroon palang malaking sorpresa si Sheldon para sa kanyang pinakamamahal na nobya para sa kanilang unang anibersaryo. Kinuntsaba ni Sheldon ang lahat ng mga katrabaho nila sa restaurant kasama pati ang kanilang manager para sa isang handaan na magaganap at ikabibigla ng lahat, lalong-lalo na si Georgina. Ang alam ng mga katrabaho ni Sheldon ay sorpresa lang ito para sa kanilang first anniversary. Ngunit wala silang kamalay-malay na magpro-propose pala ng kasal si Sheldon sa kanyang one and only love. At dumating na ang takdang panahon para sa malaking pasabog ni Sheldon. Sa loob ng restaurant, matapos nilang magsara at pagkatapos ng kanilang mga trabaho, ay isa-isang lumapit ang mga staff at manager kay Georgina para mag-abot ng pulang rosas. At ang pinakahuli ay isang lalaki na may dalang bouquet ng 12 pulang rosas at balon na hugis puso na may nakasulat na happy anniversary, at iyon ay ang kanyang kasintahan na si Sheldon. Dahan-dahang lumapit si Sheldon kay Georgina at niyakap nito ng mahigpit ang babaeng mahal na mahal niya. Gulat na gulat si Georgina sa pagkakataong iyon dahil sa unang pagkakataon ay gumastos ng malaki ang kanyang nobyo para sa kanya. At tunay ngang pinaghandaan naman ito ni Sheldon dahil pinilit niyang mag-ipon ng todo para lang mapasaya ang mahal niya sa araw ng kanilang anibersaryo. Grabe ang kilig at hiyawan ng lahat dahil sa kanilang nasasaksihan sa oras na iyon. Happy anniversary, babe! Alam mo namang umpisa pa lang ay alam ko nang ikaw ang the one para sa akin. Alam kong hindi ko man kayang ibigay sa ngayon ang lahat ng gusto mo, pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para balang araw ay magbuhay reyna ka sa piling ko. Hindi man ako sa ngayon kagaya ng Prince Charming sa fairy tale na mayroong kaharian, pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng buhay na pinapangarap mo. Gagawin ko ang lahat para maipagmalaki mo ako sa pamilya at mga kaibigan mo. Gagawin ko ang lahat para maging proud ka sa akin. Ang tanging hihilingin ko lang sa iyo, mahal ko, ay ang pagkatiwalaan mo ako sa mga pangako ko sa iyo. Pagkatiwalaan mo lang ako, babe. Ayos na yon sa akin. Please, babe, magtiwala ka. Magtiwala ka sana sa pagmamahal ko sa iyo at sa mga plano ko para sa atin. Maluhaluhang wika ni Sheldon, sabay lumuhod ito. Inilabas ang singsing sa kanyang bulsa na pinag-ipunan niya ng 1 taon, sabay banggit sa mga katagang, "Will you marry me?" Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Georgina sa oras na iyon. Nanginig ang kanyang katawan dahil sa magkakahalong emosyon na kanyang nararamdaman. Matagal siyang hindi nakaimik at natulala sa mukha ng kanyang nobyo na nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya sa kanyang paligid. Parang nagdilim ang kanyang paningin na tila nananaig sa kanyang damdamin ang tunay niyang saloobin na pilit niyang itinago sa kanyang kasintahan. Ang kanyang kinatatakutan ay nangyari ng biglaan at hindi siya nakapaghanda. Ang kanyang kinatatakutan ay kasalukuyang nagaganap sa kanyang harapan at hindi niya alam kung paano ito haharapin na ayon sa kanyang kalooban. Sa halip na saya ay takot ang nanaig sa kaibuturan ni Georgina.
Takot na habang buhay siyang magiging mahirap sa piling ni Sheldon. Takot na walang patutunguhan ang buhay niya kapag si Sheldon ang pinili niya. Takot na baka pati siya ay mawalan na rin ng pangarap kapag kay Sheldon siya napunta. Takot na baka maging kagaya na rin siya ni Sheldon na wala ng pag-asa sa buhay. Gustong gusto ni Georgina si Sheldon bilang boyfriend dahil sa kanyang itsura, dahil sa kanyang nakakabighaning mga katangian, at dahil sa magandang personalidad nito. Ngunit hindi pala niya ito gustong mapangasawa dahil pakiramdam pala ni Georgina ay tila tanggap na ni Sheldon ang kasalukuyan nitong estado sa buhay. I'm sorry. Maikling wika ni Georgina, sabay itinapon nito ang bulaklak at balon na bigay ni Sheldon sa kanya at tumakbo ito palabas ng restaurant. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Georgina at agad nilang nilapitan si Sheldon na hindi agad nakatayo sa kanyang pagkakaluhod dahil sa matinding gulat at pagkapahiya sa harap ng kanilang mga katrabaho. Labis na naawa ang lahat ng kanilang mga katrabaho dahil alam nila at nakwento din ni Sheldon kung gaano niya pinaghirapan at pinag-ipunan ang lahat ng gastos niya para sa kanilang first anniversary at sorpresang proposal sana para kay Georgina. Sinundan ni Sheldon si Georgina, ngunit agad na itong nakasakay ng taxi pauwi sa kanyang bahay. Pare, sakay ka na dito sa motor ko. Samahan kita. Sundan natin si Georgina. Bilis! Wika ng katrabaho ni Sheldon na si Nelson. At mabilis na nilang sinundan ang taxi na sinakyan ni Georgina. Pagkababa ni Georgina sa taxi, ay agad siyang nilapitan ni Sheldon para kausapin. Babe, I'm sorry kung nabigla kita. Kasalanan ko. Dapat hindi kita binigla sa pagpupropose ko sa'yo. Dapat pala, tinanong muna kita. Sorry babe. Alam ko, baka hindi ka pa handa. Pero okay lang yun babe. Maghihintay ako. Sorry talaga babe. Umiiyak na wika ni Sheldon. Sheldon, hindi yun eh. Hindi lang yun ganun. Hindi lang dahil doon. Hindi simple to Sheldon. Hindi lang to basta-basta Sheldon. Wika ni Georgina. Ano ba babe? Ano bang gusto mo? Ano ba ang dapat? Ano ba? Naguguluhan na ako babe. May problema ba tayo? Ayusin natin to babe. Maaayos naman natin lahat, di ba? Pag-usapan natin, babe. Gulong-gulong wika ni Sheldon. Problema? Tinatanong mo kung anong problema? Ano ka ba naman, Sheldon? Hindi mo alam? Lagi kong sinasabi sa'yo eh. Ikaw ang problema. Kasi kontento ka na ganyan ka lang. Kontento ka na hanggang dyan ka na lang. Kontento ka na mahirap ka lang. Kontento ka na sa kung ano ang meron ka. Puro ka lang pangarap. Puro ka lang pangako. Tapos, pakakasalan mo ako? Hindi tayo mabubuhay sa pangarap at pangako mo, Sheldon. Tignan mo nga yung sarili mo. Masaya ka na sa pagiging waiter mo? My God, Sheldon. Ayusin mo yung buhay mo. Break na tayo. Malakas na wika ni Georgina. Exactly, babe. Kaya nga eh, may sasabihin nga ako sa'yo. Babe, I love you. May surprise nga ako sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo kanina, ang tanging hiling ko lang sa'yo ay pagkatiwalaan mo lang ako?
Ito nga yun. Kasi ipapaalam ko na sa'yo ang surprise ko. Wika ni Sheldon. Sheldon, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Wala na tayo. Break na tayo. Paano ako magtitiwala sa'yo? E buhay mo nga, hindi mo maayos. Umalis ka na. Sigaw ni Georgina. Anong kaguluhan to? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Galit na wika ng tatay ni Georgina habang nakaabang din ang mga sangganong kuya ni Georgina at matapobreng nanay ng dalaga. Bro, pakitawagan nga si Manang. Pakisabi, sunduin na ako dito kina Georgina. Bulong ni Sheldon sa kasama nitong may-ari ng motor na si Nelson. Tito, ano pong nangyayari dito? Sino po sila? Wika ng lalaking lumabas mula sa bahay ni na Georgina. Iho, wala to. May nanggugulo lang. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sina tito mo na ang bahala sa hampas lupang yan. Wika ng nanay ni Georgina. Sino siya, Georgina? Matapang na wika ni Sheldon. Bakit? Ang angas mo ah. Ako ang boyfriend ni Georgina. I am a law student and a future attorney. Ikaw, sino ka ba? Bakit ka nanggugulo dito? I will call the police. Maangas na wika ni Henry. Boyfriend? Lakas ng amats mo ah. Ako ang boyfriend ni Georgina. Georgina, sabihin mo sa kanya na ako ang boyfriend mo para mahimasmasan niyang lalaking yan. Lasing yata eh. Sigaw ni Sheldon. Oo, boyfriend siya ng anak namin at siya ang nararapat para kay Georgina. Huwag kang ang umasa na gugustuhin ka ng anak namin dahil wala ka pa sa kalingkingan ng magiging manugang namin na magiging abogado. Itigil mo na yung ilusyon mo sa anak namin. Malakas muling tugon ng tatay ni Georgina. Sheldon, umalis ka na. Kay Henry na ako. Umalis ka na please. Hindi ako para sa'yo. Hindi ikaw ang deserve ko. Si Henry. Si Henry ang para sa akin. Wika naman ni Georgina. Dahil dito ay lalo nang bumuhos ang luha ni Sheldon habang biglang nanghina ang buo nitong katawan sa nalaman niyang panluloko sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Boss, ayos ka lang? Padating na sila, boss. Wika ni Nelson. At hindi nagtagal ay dumating na ang convoy ng magagarang sasakyan. Naunang bumaba ang napagkilalang nanay at tatay ni Sheldon noong nagpunta si Georgina sa kanilang bahay. Sir, ibaba na po ba namin ang mga regalo nyo kay Ma'am Georgina at sa pamilya niya? Wika ni Manang Corazon. Sir, handa na rin po pati ang mga pagkain na ipinahanda nyo. Nasa kabilang sasakyan po. Papababain ko na po ba sina Don at Madam? Wika naman ni Manong Antonio. Teka, bakit po sir ang tawag nyo sa anak nyo? Manang Corazon? Manang Corazon at Manong Antonio ang tawag ni Sheldon sa inyo? Di ba anak nyo siya? Nagtatakang wika ni Georgina. Lalo pang nagulat ang lahat nang bumaba ang mag-asawang napakayaman. Son, what's taking you so long? Naiinip na kami ng mami mo sa loob ng sasakyan. Your siblings are on their way na rin dito. May meeting pa silang tinapos. Wika ng totoong ama ni Sheldon na si Don Felipe. Oh my God, son!
excited na kami ng dad mo to meet our future daughter-in-law and of course, our future biyanans. Sunod ding wika ng totoong ina ni Sheldon na si Madam Elizabeth. Sheldon, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Georgina. Natulala ang buong pamilya ni Georgina sa nasaksihan nila dahil unti-unti na nilang naintindihan ang mga pangyayari at tunay na pagkatao ni Sheldon. Wait, honey. I think that guy is familiar, right? Is that Henry? Wika ni Madam Elizabeth. Yeah, you're right, honey. That's Henry. He is one of our scholars sa foundation natin. Hey, Henry! Man, what are you doing here? Relative ka ba ng future daughter-in-law namin? Wika naman ni Don Felipe. Good evening po, Don Felipe. Madam Elizabeth. Dinadalaw ko lang po ang girlfriend ko, si Georgina po. Gulat at nagtatakang tugon ni Henry. What? Son! Sheldon, my son. Akala ko ba si Georgina ang girlfriend mo? Nag-propose ka sa kanya kanina, right? I'm so confused. Windang na wika ni Madam Elizabeth. Honey, relax. Baka ibang Georgina ang sinasabi ni Henry. Ito si Georgina ni Sheldon. Lagi niyang kinukwento sa atin at lagi niyang pinapakita ang picture nila na sweet at masaya. Kaya relax lang, honey. May kapangalan lang si Georgina. Right, son? Wika naman ni Don Felipe. No, Dad. Unfortunately, you are wrong. And guess what? Si Georgina na girlfriend ko at ang Georgina na girlfriend ni Henry ay iisa. Actually, kanina ko lang din nalaman. You know what, Mom, Dad? Akala ko sila ang iso-surprise natin. Pero ang ending, tayo pala ang na-surprise. Tara na. Uwi na tayo, guys. Alam mo, tama ka, Georgina. Hindi ka para sa akin. At lalong-lalo na, hindi mo ako deserve. Let's go, Mom, Dad. Tara na, Manang Corazon, Manong Antonio. Nelson, sunod ka na lang sa mansyon. Doon ako matutulog tonight. Wika ni Sheldon. Teka Sheldon. Alam mo, kung ano man ang hindi natin pagkakaintindihan, kaya namang pag-usapan. Pagpasensyahan mo na lang kami kasi nadala lang din kami ng emosyon namin. Wika ng tatay ni Georgina. Oo nga, Sheldon, iho. Hali kayo. Tumuloy kayo sa bahay namin. Pasensya na kayo sa bahay namin, ha. Maliit lang kasi. Tara, pasok kayo. Ma'am, sir, hali po kayo. Pasok po kayong lahat. Pag-usapan po natin sa loob ang kasal ni Sheldon at Georgina. Nahihiyang wika ng nanay ni Georgina. Kaya nga bayaw, ikaw naman, hindi na mabiro. Joke lang namin yun. Hindi mo na itatanong palabiro talaga kaming pamilya. Diba? Salitang wika naman ng mga kuya ni Georgina. Sheldon, babe, sorry kanina ha. Nabigla lang ako. Promise, babawi ako. Ikaw naman kasi ginugulat mo ako Sorry na, babe. Alam ko na. Dito ka na lang mag-propose. Mas okay to kasi parehas na nandito ang mga pamilya natin. Please, babe, bati na tayo. Nanginginig na wika ni Georgina. Sandali lang. Seryoso kayo? Paano ako? Di ba sa akin kayo boto? Pero, di bali na.
Don Felipe, Madam Elizabeth, sorry po. Hindi ko po alam na anak niyo pala si Sir Sheldon. Sorry po talaga. Sir Sheldon, sorry po sa mga nasabi ko kanina. At saka hindi ko din po alam na ganito po ang mangyayari. Nadamay lang po ako. Sana po ay hindi niyo ako alisan ng scholarship po. Parang awan niyo na po. Hindi pa ako makakapagtapos kapag nawalan po ako ng scholarship. Nagmamakaawang wika ni Henry. Mawalang galang na po sa inyong lahat. Hindi bali na lang po. Sa awa ng Diyos ay nagising na ako sa katotohanan. Mabuti na lang at nangyari ito. Muntik na akong mapasubo sa maling tao. Muntik na akong maitali sa maling tao. Thank God. Ngayon, nag-sink in na sa akin ang lahat. Maling tao pala ang minahal ko ng sobra-sobra. By the way, sa inyong lahat ho, ako nga pala si Sheldon, ang taong minaliit nyo, ang taong hinusgahan nyo, ang taong binastos nyo. Ako po si Sheldon, ang taong sinayang nyo. Naluluhang wika ni Sheldon at umalis na silang lahat sakay ng mamahalin nilang mga sasakyan. Pagkaalis ni na Sheldon ay nabalot ng pagkabigla at pagsisisi ang pamilya ni na Georgina. Anak, makipagbalikan ka kay Sheldon. Ano ba naman to? Ikaw kasi tatay eh. Tinakot niyo yung tao. Mayaman naman pala. Sabi ko na eh, kutis mayaman siya. Naghinala ako nung una. Pero bakit naman kasi puro luma ang suot niya? Hay naku po. Sigaw ng nanay ni Georgina. Anong ako? Kasalanan mo yan, nanay. Ikaw ang nagsabing pobre lang siya, kaya walang kinabukasan ang anak natin sa kanya. Tsaka, itong mga anak mo din, inangasan nyo agad eh. Tugon naman ng tatay ni Georgina. Tumahimik kayo. Mahal ko si Sheldon, nay, tay. Mahal na mahal ko naman talaga siya. Kaso, akala ko din kasi mahirap talaga siya. Kaya pala ang petex lang niya sa buhay kasi mayaman naman pala siya. Shucks! Ang hina ko. Kaya pala lagi niyang sinasabi sa akin na pangarap niyang madala niya ako sa kanyang palasyo. Kaya pala lagi niyang sinasabi sa akin na balang araw ako ang gagawin niyang reyna ng buhay niya. Kaya pala ang dami niyang binigay na signs. Kaya pala, shucks, akala ko kasi hanggang salita lang ang mga yun. Akala ko kasi hanggang ganun lang siya. Humahagulhol na wika ni Georgina. Alis na po ako. Break na tayo, Georgina. Masyado na akong nababastos dito. Kung mag-usap kayo, parang wala ako dito ah. Kaya lang pala kayo boto sa akin ay dahil magiging abogado ako. Pare-parehas kayong mukhang pera. Sasabihin ko to kay mama. Kaya pala gigil na gigil kayong ireto sa akin si Georgina nung nalaman nyo kay mama na kumukuha ako ng law. Diyan na kayo. Magsama-sama kayo. Galit na wika ni Henry. Sabay mabilis na rin itong umalis sa bahay ni Georgina. Hoy! Ikaw din naman. Mayabang ka din. Huwag ka nang babalik dito. Sigaw ng mga kuya ni Georgina. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay lahat ng mga anak ni na Don Felipe at Madam Elizabeth ay kanilang sinasanay sa negosyo sa pamamagitan ng pagpaparana sa kanila na maging empleyado nang sa ganun ay matutunan nila ang tamang proseso at pamamalakad kapag dumating na ang panahon na sila na ang magmamanage sa iba't ibang negosyo nila at kasama nga doon ang kanilang pangatlong anak na si Sheldon.
Lahat ng negosyo nila ay iikutin ng kanilang mga anak upang maging empleyado ng isang taon. Ang restaurant pala ng pinagtrabahuan ni Sheldon kung saan din ay nakilala niya si Georgina ay pagmamay-ari ni na Sheldon at ito ay mayroong branches sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil nga patapos na ang pananatili ni Sheldon bilang empleyado sa restaurant, ay ililipat na siya ng kanyang mga magulang sa iba naman nilang negosyo. Kaya pala naisip ni Sheldon na bago sana matapos ang pananatili niya sa restaurant ay magpropose na siya kay Georgina at sasabihin na rin niya ang tunay niyang pagkatao sa kanyang kasintahan at maging sa mga staff sa kanilang restaurant. Si Nelson pala na akala ng lahat na isa ding regular na empleyado ay ang personal assistant pala ni Sheldon. Si Manang Corazon ay ang yaya ni Sheldon at si Manong Antonio naman ay ang driver niya. Pinakiusapan pala sila ni Sheldon na magpanggap ng mga magulang niya ang mga ito at ang bahay pala kung saan niya dinala si Georgina para ipakilala kunwari sa kanyang mga magulang ay bahay pala ni Manong Antonio. Kaya naman ito ginawa ni Sheldon ay dahil na rin sa payo ng kanyang mga magulang na sina Don Felipe at Madam Elizabeth noong naikwento ng binata na mahal niya si Georgina at sa tingin niya ay nahanap na niya ang babaeng pakakasalan niya. Nais lamang ng mga magulang ni Sheldon na subukin din ang pagkatao ni Georgina at para makasiguro na talagang mahal din ng babae ang kanilang anak at hindi lang siya nito pakakasalan dahil lang sa pera. Dahil malaki naman ang tiwala nila kay Sheldon, kaya noong pinatunayan sa kanila ng anak nila na talagang mabuting tao at hindi mapagsamantala si Georgina, ay talagang approve na rin para sa kanila ang nais ni Sheldon na pakasalan si Georgina. Subalit dahil sa labis na pagmamahal ni Sheldon kay Georgina, ay nagawa nitong isang tabi ang mga bagay na sinyales na pala ng hindi mabuting asal at gawain ni Georgina at ng kanyang pamilya. Lahat ng mga negatibo at red flag na nakikita ni Sheldon ay hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang dahil ayaw niyang mag-iba ang tingin ng mga ito kina Georgina. Ang pangyayaring ito ay naging leksyon din kay Sheldon na huwag baliwalain ang mga senyales na ipinapakita ng Diyos sa atin. Sa oras na iyon, nabulag si Sheldon sa labis nitong pagmamahal kay Georgina hanggang sa hindi nito namalayan na iniiputan na pala siya sa ulo ng patalikod. Magmula noon ay naging mapanuri na si Sheldon sa lahat ng mga taong nakasalamuhan niya at hindi na siya agad-agad nagtitiwala. At ito din ang isa sa mga leksyon na nais ituro ng mga magulang ni Sheldon sa kanilang magkakapatid na magagamit nila hindi lamang sa larangan ng pag-ibig at negosyo, ngunit maging sa lahat ng aspeto ng buhay. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Georgina sa restaurant para magbakasakaling makita niya doon si Sheldon dahil na-block na siya nito sa lahat ng pwede niyang pagkontakan sa binata. At maging si Nelson din ay hindi na sumasagot sa mga text at tawag niya. Ay, girl! Tumawag si Sheldon kanina. Nagpaalam siya na hindi na siya papasok. Ang weird nga kasi pati si Nelson ay hindi na rin papasok. Mabuti na lang at may pinadala naman agad na kapalit nila. Kaya hindi tayo understaff. Ikaw girl, bakit hindi ka naka-uniform? Huwag mong sabihin na hindi ka na din papasok. Wika ng mga katrabaho ni Georgina. Hindi sumagot si Georgina at lumuluha itong umalis palayo sa restaurant. At dahil sa kahiyang naramdaman ni Georgina sa kanyang sarili, ay nag-resign na rin siya sa pinapasukan niyang restaurant na pagmamay-ari pala ng pamilya ng dati niyang kasintahan
na minaliit niya at ng kanyang pamilya. Ang lahat ng pangyayari at mga kwentong sinabi ni Sheldon kay Georgina at sa kanilang mga katrabaho ay kinailangan lang niyang sabihin para hindi maghinala at para makumbinsi niya sila na siya ay totoong mahirap. At tama nga ang mga magulang ni Sheldon dahil sa ginawa niyang iyon ay lumabas ang totoong ugali at kulay ng mga tao sa kanyang paligid. Nag-focus si Sheldon sa pagpapalago ng mga negosyo ng kanilang pamilya at pag-improve sa kanyang sarili bilang isa na ding ganap na businessman. Salamat muli mga parekoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parekoy. Hanggang sa muli, salamat!